Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. 20 fratmen ang nagsalitan umano sa pagpalo sa pumanaw na criminology student na si Aldrin Lery Bravante. Ikinantayan ng 4 na sumukong miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na sinampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Kabilang din sa mga ebidensyang pag-aangklahan ng reklamo ang isang videong kuha sa labas lang ng abandonadong gusali kung saan ikinasang umano'y initiation. Panoorin niyan sa aking pagtutok. Isa ito sa mga ebidensyang hawak ng Quezon City Police District. Ang CCTV video kung saan makikita ang umano'y mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na magkakasunod na dumating sakay ng motorsiklo sa paanan ng isang abandonadong gusali sa Barangay Santo Domingo, Quezon City noong Lunes. Pinaniniwalaan ng Quezon City Police District na kasama sila sa mga fratmen na nagsagawa ng initiation rites kay Aldrin Lery Bravante, ang 4th-year criminology student ng Philippine College of Criminology o PCCR na hinihinalang namatay sa hazing. Based doon sa initial na pag-aaral namin doon sa backtracking ng mga CCTVs, ay nakabilang tayo ng mga 20 na tao na nakasakay sa motorsiklo na papunta doon sa crime scene. So we would like to assume for now na sila yung mga participants, but gusto nating maka-establish pa ng mas matibay na ebidensya. Kung kahapon persons of interest ang turing sa kanila, kanina sinampakan na ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act sina Justin Artates, 20 anyos, Kyle Michael De Castro, 21 anyos, Lexer Manarpies, 20 years old, at Mark Leo Andales, 20 taong gulang. Sila ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na una nang sumuko sa pulisya. Meron silang katungkulan doon sa organization. Either yung Grand Skill yun, ang sinasabi, Master Initiator. So ibig sabihin, mga officer sila ng organization nila. Ayon sa QCPD, 2 sa mga kinasuhan ang umaming kasama sila sa initiation rites at nag-execute ng extrajudicial confession kaharap ng kanilang abogado. Ibinigay rin daw nila ang pangalan ng 6 nilang brad at kaeskwela sa PCCR na lumahok sa initiation rites. Husgado raw ang magpapasya kung pwedeng tumayong testigo ang 2 ito alinsunod sa ihahaing apela ng kanilang kampo. Sa nakuhang impormasyon ng QCPD mula sa 2, lumilitaw na nasa 20 silang mga frat member ang salitang pumalo kay Aldrin. More or less mga 60 paddle hits ang naibigay doon sa ating biktima. At tama, more or less mga 2 hours yung initiation rites na nangyari. Bumabagsak na yung katawan niya at yun nga po, pumikit at nawalan ng malay at nire-revive nga nila yung tao, yung victim. Medyo hindi na ako gumagalaw, agad-agad naman nilang tinakbo sa isang ospital. So inamin nila sir na talagang kasama sila sa participation dun sa initiation rite na nangyari. Sa death certificate ni Aldrin, nakasaad na blunt impact injuries in lower extremities ang cause of death ng biktima. Base sa mga larawan, makikitang nangingitim ang puwetan at likuran ng mga hita ni Aldrin. Meron din siyang mga sugat sa paa, kamay at dibdib. Ang PCCR handa naman daw makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng pulisya sa mga estudyante nilang sangkot sa nangyari kay Aldrin. Yung fraternity po na involved ay hindi po nagpa-recognize sa amin. They will be facing expulsion proceeding. We have a zero tolerance against hazing po. Klaro po yun sa mga estudyante. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng 4 na sumukong frat member, pero kahapon ay tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Patuloy naman namin sinisikap na makuha ng panig ang pamunuan ng Tau Gamma Phi Fraternity PCCR Chapter, pero walang humarap sa amin kanina. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 Oras. Hindi po biro ang sakripisyo ni Aldrin Lery Bravante. Maabot lang ang pangarap na maging pulis. Ang kanyang pamilya hirapang matanggap ang brutal na pagtuldok dyan. Sinisikap na alalahanin na lang ang masasayang alaala ni Aldrin. Ang sipag at diskarte niya tunghayan sa aking pagtutok. Ganito kilala ng mga taga-Esguerra Compound sa Imus, Cavite si Aldrin Bravante. Masipag, madiskarte, magalang at magaling makisama.
Kuha ito sa kanya wala pa isang buwan na nakararaan habang nagkukumpuni ng jeep. Ang pagmemekaniko isa lamang sa kanya mga sideline. Bukod sa pagiging delivery rider at pa-extra-extrang family driver. Lahat ng yan hakbang tungo sa pangarap na makapagtapos ng kursong criminology at maging isang pulis. Isang pangarap na natuldukan sa ngalan ng kapatiran. Biro niya kung gaano kalayo ang PCCR mula rito. Sa kagustuhan makapagtapos ng pag-aaral, binumutor niya kung mga 1 oras o kulang-kulang 2 oras bago makarating doon. Kaya masasabi ko talaga na nagsisikap siya para makatapos ng pag-aaral at maabot yung pangarap niya bilang pulis. Pasa at paso sa katawan ang nakita sa wala ng buhay na katawan ni Aldrin nang itakbo sa ospital at ideklarang dead on arrival nitong Lunes ng gabi. Mahirap itong tanggapin para sa pamilya, lalo pat malusog at walang anumang sakit ang 25 anyos lang na si Aldrin bago maganap ang hazing. Nakababatang kapatid ng turing ni Elmer Bugay kay Aldrin. Hindi man sila magkadugo, lumaki sila sa isang tahanan. Nitong Sabado lang halos namaos daw sila sa kakavidyoke na paborito nilang banding. Matagal na raw nabanggit ni Aldrin ang pagsali sa Tau Gamma Phi Fraternity. Pero sa bawat pagkakataon, pinipigilan siya ni Elmer. Madalas ko talaga sabihin sa kanya, di na natin kailangan yung ganyan din. Ang dami naman natin tropa eh. Di na natin kailangan yung mga ganyang samahan. Kailangan pa nating magpabugbog. Bukod sa mga naiwang pangarap na makapagtapos at maging pulis, iiwan ding ulila ni Aldrin ang 6 na taong gulang na anak na hindi pa lubusang nauunawaan kung anong nangyari sa kanyang ama. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kwento ng katatagan sa gitna ng takot ang baon ng 16 na Pilipinong ligtas na nagbalik bansa matapos maipit sa nagpapatuloy na giyera sa Israel. Ang kanilang kwento ibinahagi nila sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, 16 na Pilipino nga mula Israel at dumating dito sa NAIA at sila po ay sinalubong ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa loob ng isang holding room, sinuri ng Health Department ang kanilang kondisyon at nagkaroon ng maikling programa kung saan sinabi ang mga tulong na ibibigay sa kanila ng gobyerno. Matapos nito ay humarap na sa media ang mga government officials, ilang mambabatas at 2 sa mga nagbalik na Pinoy. Ikinuwento ni Maylin Rivera ang naranasan niya sa Kibbutz Be'eri, isa sa mga unang sinalakay ng Hamas. Sabi niya, nagising na lang sila sa mga sirena na nasundan ng mga pagsabog at kaguluhan. Kasama daw niya noon ang lolang inaalagaan niya, kaya agad silang nagtago sa bomb shelter. Nang ma-rescue raw sila, tumambad sa labas ng kanilang tahanan ang malabangungot na eksena. Nag-message na po ako sa family ko na anak, mahal na mahal ko kayo. Ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, okay lang ako. Baka bigla akong malobat kasi nga biglaan. Wala akong charger doon. Kaya tinitipid ko doon din sa asawa ko. Ingatan mo yung mga anak natin. Mahal na mahal kita. Nakita ko po yung nasusunog ng mga bahay, mga sasakyan, mga sundalong patay, mga civilians. Hindi po ako makalakad sa takot na biglang may lalabas sa madilim na pagbabarilin po kami. Nagkwento rin si Kathleen Tolentino na nakarinig din ng sunod-sunod na pagsabog sa bahay ng kanyang inaalagaan na wala daw bomb shelter. Kwento ng 2, nahirapan na sila sa araw-araw na pangamba at pagnanais na makasama ang kanilang pamilya kaya nagpasya na silang umuwi. Pero naging mahirap daw ang pagpapaalam sa mga pamilyang Israeli na napamahal na sa kanila. So nung nag-goodbye po ako, hinawakan po niya yung face ko and saying, God bless, you take care, and sana bumalik ka sa akin. Yun po yung last na word niya. So I don't know if I'm gonna see her again kasi po tabing mga umalis na doon ay hindi na makakapagtrabaho ulit. But I wish matry ko pa pong mag-visit kahit na tourist visa lang just to see the family again. May isa silang kasamahan na naiwan sa Abu Dhabi dahil hindi muna pinayagang makabiyahe ng magka-high blood. Sa 16 na dumating, 15 sa kanila ay caregiver at isa ang hotel worker.
Binigyan ng bawat isa ng 50,000 pesos ng DMW at 50,000 pesos ng OWA. Meron ding educational assistance at livelihood assistance. Ang Department of Health, merong psychosocial services para sa kanila. Ang DSWD naman, merong kabuang tulong na 35,000 pesos bawat isa mula sa kanilang assistance to individuals in crisis situation at livelihood program. May 19 pang Pinoy mula sa Israel ang darating sa bansa sa Biyernes. Sa Gaza, sinabi po ni DFA Undersecretary Ed De Vega dito na nasa border pa rin patungong Egypt yung 78 na ating mga kababayan at sila daw ay sinabihan o ang gobyerno ng Pilipinas ay sinabihan ng gobyerno ng Israel na maging handa anumang oras para sa kanilang paglikas. Para naman doon sa kanilang pagkain dahil naiipit sila doon, sinabi po ni Yusek De Vega na mayroong mga organisasyon na tumutulong sa kanila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Ultimo ospital na huling pag-asa para mapagaling ang mga sugatan sa Gaza. Hindi nakaligtas sa pagsabog kaya daan-daang sibilyan na naman ang patay. Tinamaan din ng airstrike ang border ng Egypt at Gaza kung saan naghihintay makalabas ang mahigit 100 Pilipino. Yan ang sanib-pwersang tinutukan ni Mariz Umali at Jonathan Andal. Tinatamaan na rin ng airstrike pati ang border ng Egypt at Gaza sa Southern Gaza. Sa Southern Gaza pa naman nagsilikas ang 135 na Pilipino roon. Pero sabi ng DFA, walang Pilipinong nasaktan sa pagsabog na yan dahil nasa labas daw yan ng border. Yung attacks nun, yung sinasabi nyo, are not where the foreign nationals are situated waiting to cross. They're outside the crossing. The Israelis have already told us that they don't intend to harm Filipinos, obviously. So we're counting on that. Hindi pa matiyak ng DFA kung kailan ba talaga bubuksan ang border ng Gaza at Egypt. Nakadepende raw kasi ito sa Israel na siyang may control sa Rafah border. Naisumite naman na raw sa Egypt ng ating embahada ang pangalan ng mga Pinoy na nasa Gaza para magarantiya ang pagtawid ng mga ito. Ganitong di matapos-tapos na tensyon ang gustong lisanin ng mga naiipit ngayon sa Gaza, kabilang ng ilang Pilipino. Hindi magkamayaw ang mga rescuer at paramedic. Sa mayat-mayang pagdating ng mga ambulansya, sa partikular na video na ito, ibinabiyahe nila ang mga sugatan at nasawi sa pagsabog sa Al-Ali Al-Arabi Hospital sa Gaza City, kabilang sa kanila mga bata. Ayon sa Health Ministry doon, hindi bababa sa 500 ang nasawi at nasugatan sa pagsabog na karamihan ay mga nakikisilong lang sa ospital na mabilis na nasunog. Tinawag yang massacre ni Palestinian President Mahmoud Abbas sabay sisi ng pagsabog sa airstrike ng Israel. Bagamat may mga airstrike talaga, ang huli, iginigiit ngayon ng Israel military na paliyadong rocket launch ito ng hiwalay pang grupong Islamic Jihad. Pero sabi ng Health Ministry ng Gaza na nagpa-presscon sa mismong ospital kung saan kita ang maraming patay, tinawagan ng pinuno ng ospital ng Israeli Army at sinabihang nag-warning na sila sa pamamagitan ng 2 airstrike pero bakit di pa rin sila lumikas mula sa ospital. Nasa Israel na si US President Joe Biden pero nakansila na ang pulong sana nila ni Palestinian President Abbas dahil sa pagsabog. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Sa ngayon may halos 200 individual ang hawak ng Hamas bilang mga bihag. Kasama dyan ang 21 anyos na Israeli na si Omer Shem Tov, nakasama sa mga kinuha mula sa Supernova Music Festival na inatake ng Hamas noong October 7. Ang ina ni Omer nakausap ng GMA Integrated News. I called him, he was in panic, afraid. He told me, "Mom, there is a shotguns here. They tried to escape from the Hamas people, but they took them from their car and drove them into Gaza." Mahigit 1 linggo matapos mabihag, wala nang komunikasyon si Shelly sa anak, kaya hindi na siya mapakali. Tila gumising daw siya sa isang bangungot. You don't know where he is. You don't know if they are beating him. You don't know if he's eating, if he's sleeping. You don't know nothing about him. And it's not only my son.
there was families who were in their house, in their safe place, their house, and murders came into their house and took them. I don't know what to do. I cannot help my son. The most important thing for a mom is to take care of her son and to help him. And I cannot do it to my son. And it's so hard. It's so hard. Gaya ng iba pang mga magulang at kaanak ng mga binihag, patuloy daw silang kinakausap ng mga punong ministro at presidente ng Israel para siguruhing ginagawa nilang lahat para maibalik sa kanila ng ligtas ang mga bihag. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. At ako si Jonathan Andal. Nakatutok kami 24 oras. Sinuspindi ng Pangulo ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Kasunod lang yan ang hiling ng Land Bank at DBP sa Bangko Sentral ng Regulatory Relief o pagluluwag matapos sila maglagak ng higit 70 bilyong piso sa Maharlika. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob lang ng mahigit 6 na buwan, Congress panel, we accept the Senate version. In principle, mabilis na umarangkada at naging batas ang paglikha sa Maharlika Investment Fund. Pero ngayon, pumepreno ang Malacanang. Sa isang memo noong October 12, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang implementasyon ng batas na lumikha sa MIF. Inisyo ang memo sa Bureau of Treasury, gayon din sa Land Bank at Development Bank of the Philippines o DBP, ang dalawang bangko ng gobyernong inatasan ng batas na maglalaan ng inisyal na pondo ng Maharlika Fund. Ang tanging paliwanag sa ngayon mula sa Office of the Executive Secretary, gusto raw ni Pangulong Marcos na pag-aralan ang implementing rules and regulations para matiyak na matutupad ang layo ng pondo sa pamamagitan ng safeguards para sa transparency and accountability. Bago nito, humingi na ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos nilang maglagak ng kabuuang 75 billion pesos sa Maharlika Fund. May regulasyon kasi ang BSP kaugnay sa dami ng may iwang pera sa bangko para mabayaran ang mga obligasyon nito at maprotektahan ng bangko mula sa bank run o yung pagkaubos ng pondo dahil sa mga withdrawal. Ang ilang mambabatas na bumotong ipasa ang batas, suportado rin ang pagpapahinto sa pagpapatupad nito. He has access to data. And so, as I said, he has his reasons. And so, we trust him in this. Sabi naman ng chairperson ng Technical Working Group na bumuo ng batas, kahit sinuspinde, on track pa rin sa target ang pagsisimula ng programa. Ang target start kasi ay bago matapos ang taon. Sabi naman ng nag-iisang senador na bumoto kontra sa Maharlika Fund, tila lumilinaw na hindi totoo ang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na may labis na pondo ang Land Bank at DBP na maaaring ilagak sa Maharlika Fund. Ang MIF, kasama ng kanyang mga kahinaan, ay nakaambang bawasan ang kakayahan ng LBP at DBP na magbigay ng pautang para sa mga magsasaka, mangingisda at mga agri-negosyante. Sabi naman ng Senate Minority Leader na wala sa botohan para sa pagpasa ng batas. The banks were not being forthright with us. They should have told us that they will be having extreme difficulties in complying with the capital requirements. Pinababasura naman ng batas ng isang mambabatas na kumontra noon. Dapat i-chunk na talaga ito dahil unang-una gagamit ito ng public fund na kailangan ng ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Nakaabang na rin ang team ng GMA Integrated News sa Egypt. Nakaalerto na ang mga tauhan ng Philippine Embassy roon para sa anumang oras na pagbubukas ng Egypt-Gaza border at para masundo na mahigit 100 Pilipinong naipit roon. Nakatutok live sa Cairo, Egypt, si Rafi Timas. Rafi. Nandito nga tayong email dito sa Cairo, ang ating likuran, ang pamosong Nile River na tumatawid dito sa kabisera ng Egypt. Hanggang sa oras na ito ay naghihintay pa rin yung mga tauhan ng Philippine Embassy dito sa Egypt
sa Cairo para magbukas nga ang Rafah border sa pagitan ng Egypt at ng Gaza. Mahigit 300 kilometro ang layo mula rito sa ating kinaroroonan. Noong nakaraang Biyernes ay nagtungo na roon ng mga tauhan ng embahada ng Pilipinas sa pag-asang magbubukas na ang naturang border para sa mga Pilipino na iipit sa gulo sa Gaza. Mahigit 100 ang nasa listahan ng embahada na gustong tumawid at tumakas sa pagbobomba ng Israel sa Gaza. Pero malayo pa sa border, Emil, ay mahigpit na ang pinatutupad na seguridad sa mga papasok ng Northern Sinai kung saan naroon ang Rafah crossing. Maging mga tauhan ng embahada mula sa Europa, Asia at Amerika kasama ng mga taga-Philippine Embassy para umalalay sa kanilang mga citizen. Pero wala rin pinalapit kahit isa sa iba't ibang embassy personnel dahil wala pang pahintulot para buksan ang border. Maging mga relief supplies mula naman dito sa Egypt, papasok sana sa Gaza, nakatenga ngayon sa naturang border, kabilang ang mga tulong mula sa United Nations. At kahit yung mga hindi nagpalista email dito sa embahada ng Jordan kung saan siya nakakasakop sa Gaza, kahit hindi sila nagpalista, ay isinama na rin yung kanilang mga pangalan para sa mga posibleng papasok dito sa Egypt para mag-cross naman sa Rafah border. At yan pa rin ang latest mula dito sa Cairo sa Egypt. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima, nag-uulat live mula po sa Cairo, Egypt. Pati dulong hilaga ng Pilipinas, minamarkahan na rin ng mga otoridad, lalo't kadikit ito ng pinapakalat ng China na umano'y 10-dash line nila. Eksklusibong nakasamang GMA Integrated News sa pagpapasinayar sa bagong naval detachment sa Mavulis Island sa Batanes. At tinutukan niya ni Mav Gonzalez. Mas malapit na sa Taiwan kumpara sa mainland Luzon. Pero ang Mavulis Island ng Batanes, walang dudang Pilipinas pa. Kaya mahalaga ang pinasinayaang naval detachment dito na magsisilbing himpilan ng mga sundalong Pilipino. This island underscores the strategic importance of this detachment. It serves as our watchful sentinel at the northernmost reaches of our maritime borders, ensuring the security and sovereignty of our homeland. Sa lapit sa Taiwan, may mga illegal poachers umano mula roon na pumupunta sa Mavulis noon ayon sa gobernador. Nangangisda sila dito, tapos yung iba sigurong mga gamit corals, pwede nila mako. Pero hindi namin nakikita kung ano. Pero kadalasan ho yung mga isda po ang kinukuha ho nila dito. Saka siguro yung coconut crabs, nabawasan na yung pumupunta dito. May nakikita pa sila pero sa laot na. Tulong din sa pagmamarka ng ating teritoryo ang detachment, pati ang itinayong fisherman shelter at ang inilagay na watawat ng Pilipinas sa tuktok ng Mavulis. Sisimulan na rin ang pagde-develop sa isla na pinag-aaralang malagyan ng Pag-asa Weather Station at tanggapan ng Department of Agriculture. Walang sibilyang nakatira dito sa Mavulis Island. Ang nandito lang ay yung 16 na tauhan ng gobyerno at military at uniformed personnel. Napakahirap daw kasi puntahan nito. Ang pwede lang ay chopper o di kaya naman ay mga bangka. Yun nga lang, napakalalakas ng alon, pati yung daungan nila, ayan, nasira na. Pero ang pangarap daw ni Senador Tolentino para dito sa isla ay maging isang buong komunidad siya at kalaunan ay maging area din ng joint exercises. Pero higit na mahalagang papel daw ng Mavulis Island ang pagtatakda ng maritime zones ng Pilipinas. Halos kadikit yan ng 10-dash line ng China na hindi kinikilala ng Pilipinas dahil sumasakop din sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Yung panghuling dash, papunta ng Taiwan Strait, nandun si Mabulis. So Mabulis is very strategic and very significant. Yun na nga yung vantage point natin kung merong hindi lang sa weather disturbances, climate change, protection of our fisher folks, kung hindi yung ating territorial integrity. Sa ngayon, wala pa naman daw naranasang panghaharas sa mga Pilipinong mangingisda rito. Mayroon din kaming pangamba, pero dahil dinidevelop ito, mas panatag kami ngayon. Siguro yung EDCA site, pwede pang pag-usapan. Tinutulungan na kami ng US Embassy at wini-welcome ho namin yung balikatan ho dito ho sa Batanes po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Labing 2 araw na lang po bago ang barangay at SK elections. Bukas na rin ang pagsisimula ng 10 araw na campaign period at kabilang sa mga binabantayan ng COMELEC ang pag-atras ng ilang kandidato at electoral board member sa Abra dahil po sa karahasan. At yan po ang tinutukan ni Tina Pangiliban Perez.
Bukas na ang simula ng kampanya para sa barangay SK elections, pero tumitindi na rin ang init sa labanan. Sabi ng COMELEC, nakatanggap sila ng report mula sa tanggapan nito sa Abra na may kandidato sa pagkakagawad sa Bukay na binaril at pinatay. 122 na kandidato sa probinsya ng araw ang umatras na. Talagang umaayaw. Kung tinatakot o hindi, wala po kasi kaming ebidensya so far. And therefore, nakikipag-coordinate tayo sa DILG at saka sa Philippine National Police. Pati ilang guro, umatras na rin sa pagka-electoral board member. Sa gitna ng mga isyong ito, tiniyak ng COMELEC na handa sila sa pagsisimula ng 10 araw na campaign period. Yung mga campaign jingles, hindi naman po yan pinagbabawal. Pero yung po mga, sana po susunod lamang dun sa ating sinasabi na wag naman dudumihan ang buong Pilipinas. Imamonitor ng COMELEC Bank ang simula ng campaign period mula sa Davao kung saan sila bibisita para lumagda sa isang kasunduan kasama ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang Legal Network for Truthful Elections Solente, may mga na-monitor daw na posibleng premature campaigning sa BARM gaya ng libreng tuli, HIV testing, X-ray at pagbabakuna. Sagot ng COMELEC, kung yung namang proyekto ay regular na ginagawa ng barangay, ibig sabihin regular na serbisyo ng barangay at hindi ngayon lang naisip ni Kapitan na kasalukuyan din naman tumatakbo, ay yung po'y pinapayagan. Nag-ikot din ng COMELEC sa ilang malls kahapon kung saan magkakaroon ng mall voting sa mga piling barangay sa Metro Manila, Albay, Cebu City at Cebu Province. Sa mall, bibilangin ang mga boto nila, pero sa paaralan ang canvassing. Tuloy-tuloy rin ang delivery ng accountable forms gaya ng mga official ballot sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa COMELEC, target nilang makumpleto ang delivery sa October 20. Sa October 20 rin, magsasagawa ang COMELEC ng Oplan Baklas na pangungunahan ng COMELEC Task Force kontra EPAL. Inaasahan din maglalabas ang COMELEC ngayong linggo ng desisyon sa may 30 disqualification cases. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Kahit maayos na pagluluksa, hindi maisagawa ng pamilya ng isang nasawing Pinay sa Israel dahil sa bigo pa ring pagtunton sa kanyang labi. Doble din ang hinagpis na makahanap ng isang nawawalang Pinoy roon dahil sa natanggap na impormasyong dinukot ito ng grupong Hamas. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Puno ng pag-aalala ng pamilya ng OFW sa Israel na si Grace Prodigo Cabrera. Isa si Grace sa 3 Pilipinong unaccounted o hindi pa rin natutunton sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Nakakabahalang impormasyong nakuha ng kanyang pamilya dahil si Grace kasama umanong dinukot ng Hamas mula sa Kibbutz Be'eri, isa sa mga unang lugar na sinalakay ng grupo noong October 7. Ayon yan sa isa pang kapatid ni Grace na OFW rin sa Israel, na nakaligtas naman mula sa pag-atake ng Hamas sa Kibbutz Be'eri. Gusto ko lang mag-apila ng dada ko nga. Hindi lang balak kita maghilat kung kang result. Gusto ko dahil nga, siyempre ang presidente natin mag-apila man sa mga Hamas nga. Hindi lang dapat tandagan ang mga Pinoy. Kaya siyempre, matanda ti labot ka naipit latanda ka sa conflict ang Israel kag ang Palestinian. Mahigit 4 na taon ng caregiver sa Israel si Grace na taga-Maasin sa Iloilo. Ang bugto ng ngaran nga do bilang agot na mga ngaran ang safe tanay. Tiamuran hambal na nga kagin pamangkot man niya si Grace tanaday hambal na hostage tananay. Mag-pray ka la dyan nga pangamuyo lang nga makaluwas siya. Wala pang kumpirmasyon ang gobyerno sa ngayon kung dinukot nga si Grace. Bagamat meron din daw nakuhang ganitong impormasyon ang lokal na pamahalaan ng Maasin. Nag-coordinate kita sa makilala naton kung to validate nga ginkuha naton ngalan niya sa embahada dito, may mga friends magkita kag it was confirmed that ang ngalan niya didto gid sa listing nga nadala sang nga hostages sa mga Hamas. Ang OWA Region 6 na hindi pa raw makapagbigay ng opisyal na pahayag habang nagpapatuloy pa ang pagkuha nila ng dagdag na impormasyon.
Samantala, hanggang ngayon naman daw ay hindi pa natutunton ng kanyang mga kaanak ang labi ng Pilipinang namatay sa Israel na si Angeline Aguirre Torre. Isa si Angeline sa 3 Pinoy na namatay sa pag-atake ng Hamas. Kaya naman hindi pa rin makauwi ang kanyang kapatid na isa ring OFW doon. Wala pa po ultimo embassy po dito, Philippine Embassy, wala pa pong idea kung nasaan kasi nag-aantay din po sila para kahit po paano ma-arrange na po yung dapat ayusin. Sa ngayon po, mahirap. Tuwing pagtulog ko, halos iniisip ko na nakikita ko yung mukha niya. Hindi ko alam kung paano siya namatay. Binabangungot ako tuwing gabi sa pagtulog. Oo. Mahirap. Para sa GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, Zen Kilantang, nakatutok 24 oras. Happy midweek mga kapuso! Good news dahil walang nakikitang bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang weekend. Pero hindi ho ibig sabihin yan ay magiging kampante at kakalimutan na ang pagdadala ng payong. Sa ngayon, patuloy na umiihip ang northeasterly surface wind flow sa northern Luzon na magdadala ng mahina hanggang katamtaman na pag-ulan. Sabi ng Pag-asa, may nabuuring linya ng kaulapan sa silangan ng Luzon na tinatawag na shear line. Nangyayari ho yan kapag nagtatagpo ang malamig na hangin ng northeasterly wind flow at mainit na hangin ng easterlies. Bukod ho dyan, magpapaulan din ng localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may ulan na sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Pagsapit ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin. Yung nakikita ho nating red at orange dito sa ating rainfall map, ang ibig sabihin yan ay heavy to intense rains ang mararanasan dito sa Cagayan Valley, Ilocos Region at Central Luzon. Kaya sa mga kapuso ho natin dyan, maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, sa hapon uulanin ang malaking bahagi ng NCR. Pero huwag ho mag-alala dahil mababawasan naman yan pagdating ng gabi. Sa Visayas naman, umaga pa lang may ulan na sa Eastern Samar at Negros Oriental. Dadami ang lugar na uulanin sa hapon gaya ng Negros Provinces, Antique, pati sa Samar at Leyte Provinces. May ulan na rin umaga pa lang sa Mindanao, partikular ho yan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Soc-Sargen. Doble ingat sa mga kapuso natin sa Mindanao dahil pagdating ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin. Heavy to intense rains yan mga kapuso kaya iba yung pag-iingat. Samantala, bukod sa pag-ulan, maging handa rin sa matinding init ng panahon. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Virac, Catanduanes. 44 degrees Celsius naman sa Catbalogan, Samar, habang 43 degrees Celsius naman sa Rojas, Capiz, Catarman, Northern Samar at Borongan, Eastern Samar. Ang ganyan kainit na temperatura posibleng magdulot ng heat cramps o heat exhaustion. Kaya mag-ingat ho lagi mga kapuso. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. It's definitely a night to remember para kay Alden Richards at Julie Montes dahil sa support na nakuha nila sa premiere night ng 5 Breakups and a Romance. At mga kapuso, today's the day para mapanood yan. Makichika kay Aubrey Carampel. Pinalakpakan ang pelikulang 5 Breakups and a Romance ng mga nanood sa grand premiere night nito kagabi. Bagay na ikinatuwa ng mga bidang sina Alden Richards at Julia Montes at writer-director Irene Villamor. Sana kung ano yung effect ngayon sa mga tao na nanood, ganun din sa mga makakanood pa. So this time, mapakita namin sa kanila yung masterpiece ni Direk Irene, and then maparamdam namin kung gaano ito ka-special sa amin. Yun palang sobrang panalo na kami doon. Sana nagustuhan nila, sana naantig sila kahit papano, yun. At sana masabi nila sa lahat ng tao. Proud din ang ibang cast tulad ni Gil Cuerva at Annalyn Baro sa pelikulang collab ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at kumpanya ni Alden na Myriad Entertainment. Talagang hindi nila napigilan na pumalakpak sa ending, so I'm very happy na nagustuhan nila yung pelikula.
Full support din ng mga kaibigan ni Alden at Julia, kabilang si megastar Sharon Cuneta. It's a beautiful love story na alam mo yung hindi OA, very real, very realistic. Tapos ang galing ng performances nilang dalawa. So, I'm very proud of my kids. Yan ang daughter at son ko. Gayon din ang iba pang Sparkle at Kapuso stars tulad ni Rurong Madrid at Bianca Umali. Grabe yung rawness nung acting ni Alden at saka ni Julia. Damang-dama mo. Naiiyak ako pero kailangan kong pigilan kasi yung katabi ko hindi ko matapig. Parang nag-give siya ng different meaning sa breakup. Umpisa pa lang, pasabog na agad. Hanggang sa first day ng showing ngayong araw, tuloy ang suporta ng mga kaibigan at fans, kabilang sa block screening ng Sparkle na dinaluhan din ng ilang Sparkle stars, kabilang si Barbie Forteza. Gayon din sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle Vice President Joy Marcelo at GMA Director Dominic Zapata. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happening. Naiintindihan daw ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte ang pagkadismaya ng publiko sa pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ayon po sa bise, mas matinding pagsubok ang banta sa ekonomiya ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas at ng Ukraine at Russia kumpara sa hamon ng pamumulitika. Dapat daw tutukan ng publiko ang paghahanda sa anyay darating na panahon ng taghirap dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi raw ito ang panahon para sa paninira at pamumulitika, lalo na't malayo pa ang susunod na eleksyon. Ultimate good vibes ang hatid ng isang security guard na certified Swiftie. Feel na feel ni Kuya Secu sa isang mall sa Valenzuela ang pag-shake it off sa concert film ng The Eras Tour ni Taylor Swift. Hashtag deserve nga raw ng guard na mabigyan ng friendship bracelet sa kanyang nakakaaliw at viral na groove. Usap-usapan ngayon online ang pagkakaroon ng isa pang anak ng yumaong OPM icon na si Francis Magalona sa umano'y nakarelasyong flight attendant. Naikwento yan ng flight attendant na si Abigail Wright nang ialok niya ang isang jersey ng master rapper sa isang vlogger. Kasama niya rin sa video ng vlogger ang anak na si Gail Francesca na si Francis M. daw mismo ang nagpangalan. Nakuha rin daw ni Gail ang mga talent ni Francis. Sa ngayon, wala pang comment tungkol dito ang pamilya Magalona. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Ivan, Emil. Thank you, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Mga kapuso, 68 days na lang at Pasko na. Ako naman po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.